Ng Sunday, ito pagkagising ko nagwalis ka na agad ako dito dahil alam kong mamaya-maya magigising na si Kulit. Pagkatapos ko magwalis nilinis ko ng tubig na may sabon itong aking floor kasi lagi kong nililinis to gawa ng mga pusa namin. At si Kendra laging nauupo dito sa sahig. Kaya gusto ko laging malinis ito. Pagkatapos ko siyang linisin ng tubig na may sabon, din binabanlawan ko naman siya ngayon ng tubig na may downy para mabango yung sahig namin. Marami na akong beses naglagay ng mga nerolium dito. Kaso nasisira din naman. Nakakailang palit na ako ng nerolium dito pero wala din, effect. Nasisira at saka nangangamoy yung aming loob. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. Hinayaan ko na lang itong walang nerolium. Nililinis ko na lang siya ng sabon tapos downy. Kaya ayan, ganyan na lang ang sahig namin. Pagtsatsagaan na muna namin kasi hindi pa namin na itatiles to. Ang mahalaga lang naman laging malinis to. Ito yung aking gawain araw-araw bago magising si Kulit. Kasi pag nagising na yung batang yan, nauupo agad siya sa sahig. Tapos nagpapaa siya kaya kailangan laging malinis itong aming sahig. Pati may mga pusa, yung mga balahibo ng pusa. Ayan, iniisog ko nga itong aking para malinisan ko dun sa ilalim. Ito nga pala yung ginawa kong sopa. Ayan. Mamaya lalagyan ko yan ng isa pang cover kasi para ma-protect yung itong original cover niya. Kasi pag nadumihan yan, papangit na ulit ito. Bibilihan ko yan ng cover mamaya pagkalabas namin ni Kulit. Pero ang bibiliin ko blue rin kasi parang mas gusto ko yung mga blue. Nahihilig ako sa blue ngayon. Kaya yan. Lilinisin ko lang to dahil magigising na rin si Kulit mamaya bago ako magkape. Kailangan malinis na ito dito. Kasi susunod na yung aking Kulit yan magising. Ayan. Ito lang. Hindi nga pala ako bumibili ng mga pang map na yan. Kasi ito nga ang purpose ko yung pang exercise ko to araw-araw. Ito lang kasi ang ginagawa kong exercise pagka hindi ako nakaka-jogging. Wala akong time mag-jogging. Ito yung aking ginagawa. Ayan, lilinisin na ng ng tubig na may downy. Yun ang pangbanlaw ko diyan para makintab yung aking sahig. Ayan, ikinukuskus ko siya ng paa ko. Parang may exercise yung paa ko lagi. Ganun ang aking ginagawa. Hindi ako nagbibili ng mga equipment na panglinis na yan kasi maliit lang din naman itong floor namin na nililinisan ko. Pero siguro pag maluwag na itong bahay namin, saka na ako bibili ng ganun. Kasi exercise ko na rin ito. Ayan. Ayan, hanggang doon yan sa ilalim. Lilinisin ko pati kwarto ng anak ko na isa bago pa siya magising. Kasi pagka nagising yun tapos may mga alikabok na naman, sige na naman niya ang sneeze. At pupunta ako dito sa kwarto ng anak ko. Dahil alam ko naman labo-labo na naman ito. Ito kasi nga anak kong isa pagkagising, yung kung anong forma ng pagkagising niya, ganun din ang pinaghigaan niya. Kaya minsan nagagalit nga ako, pinapagalitan ko pagdating niya. Kasi kailangan nila matuto. Matagal ko na silang tinuturuan na ayusin yung kanilang bed. Bago lumabas ng kwarto, ang gusto ko tupiin na. Pero wala, hindi rin nakikinig. Ganun pa rin. Parang hindi sila natututo o hindi lang talaga nakikinig. O tamad lang talaga. Iwan ko ba sa mga kabataan ngayon, yung mga kabataan ngayon, saglit lang tupiin yung kanilang hinigaan, hindi na nila matupi. Kaya ang gawin ko niyan, araw-araw ko yan sinicheck. Araw-araw din ako naglilinis ng kanilang kaya labo-labo yung kanilang doon, yung kwarto. Ayan, doon na ako sa kwarto niya pupunta at tapos na ako dito. Tingnan nyo, makita nyo yung kwarto niya. Parang hindi babae. Ayan, ito yung kanyang kwarto. Ayan. Dati may din to, may nerolium, kaso tinanggal ko din kasi bumabaho kasi dito. Nag-aamoy kulob. Kaya ang ginawa ko, araw-araw ko na lang to lilinisin. Kahit medyo nakakapagod pero ayos lang. Huwag lang kami makaamoy ng amoy kulob. Ayan yung kanilang kwarto. Dati silang dalawa dito magkapatid, mag-ate.
Ngayon, nag-asawa na yung ate niya.